May mga tunog na hindi dapat marinig ng tao. Mga bulong na hindi dapat sinusundan. At may mga kampana na kapag tumunog mula sa kailaliman, may kasama itong gutom. Pagkaraan ng gabing iyon, kung saan unang narinig mula sa loob ng simbahan ang nakapangingilabot na pagnguya ng isang nilalang sa laman ng tao. Tila nagbago ang buong dagat ng binukot. Mas naging malamig ang hangin. Mas umitim ang tubig. At gabi-gabi, may kampanang tumutunog mula sa ilalim ng dagat. Hindi ito ordinaryong kampana. Dahil ayon sa mga mangingisdang nakakarinig nito, hindi lamang tenga ang nakakarinig sa tunog. Parang naririnig din ito ng isip. At habang tumatagal, mas mahirap pigilan ang sarili na sundan ito. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ang mga taga-binukot sa biyaya ng dagat. Doon sila nangingisda. Doon sila kumukuha ng pagkain. At doon din nila inihahabilin ang kanilang mga yumao. Ngunit matapos unang marinig ang kampana mula sa kailaliman, unti-unting naging lugar ng takot ang dagat. Isang gabi, 3 mangingisda ang umalis upang manghuli ng isda. Tahimik ang dagat noon. Walang hangin. Walang alon. At habang papalayo sila sa baybayin, unang narinig ng pinakamatandang mangingisda ang kampana. Mahina sa una. Ngunit habang tumatagal, parang lumalapit ang tunog. May simbahan ba sa gitna ng dagat? Mahina ngunit kinakabahang tanong ng matanda. Ngunit walang sumagot. Dahil lahat sila nakatingin na sa ilalim ng tubig. May liwanag na gumagalaw sa ilalim ng dagat. Mabagal. Parang apoy. Ngunit nasa ilalim ng dagat. At habang nakatitig sila roon, unti-unting tumigil sa paggalaw ang kanilang bangka. Parang may humawak dito mula sa ilalim. Umalis na tayo rito. Mahina ngunit takot na bulong ng matandang mangingisda. Ngunit huli na ang lahat. Dahil mula sa ilalim ng tubig, may kung anong malaking anino ang unti-unting umaakyat.
Kinabukasan, natagpuan ang bangka ng 3 mangingisda sa dalampasigan. Ngunit wala na ang mga lalaki. Tanging mga basang bakas ng kamay lamang ang naiwan sa kahoy. At sa loob ng bangka, may tubig dagat na kulay itim. Malapot. At may amoy na parang nabubulok na laman. Tahimik lamang na nakatingin si Dayang Lura sa bangka. Habang unti-unti niyang hinahawakan, iyang mga kakaibang simbolong nakaukit sa gilid nito. Mga simbolong hindi gawa ng tao. Mga simbolong huling nakita sa mga lumang ritual bago ang unang gutom. Hindi na lamang ito aswang, mahina ngunit mabigat na bulong ni Dayang Lura. Hindi lang ito basta aswang, may sinaunang nilalang na ang nagigising. Nanginginig na dagdag pa niya. Mula nang matagpuan siya sa simbahan, hindi na muling nagsalita si Padre Ignacio. Maghapon lamang siyang nakaupo sa harap ng altar. Namumula ang kaniyang mga mata. At tila may matinding takot na nakatanim sa kaniyang mukha. Ngunit tuwing sumasapit ang gabi, may ginagawa siya. Paulit-ulit niyang iginuguhit sa sahig ang parehong simbolo na nakaukit sa bangka gamit ang uling. Bilog. May mga matang nakapalibot. At may kampana sa gitna. Isang gabi, sinubukan siyang lapitan ni Dayang Lura. Anong nakita mo sa simbahan? Mahina ngunit matalim na tanong ng babaylan. Tahimik lamang ang pari. Ngunit makalipas ang ilang sandali, unti-unti siyang nagsalita. May lungsod sa ilalim ng dagat. Mahina at nanginginig na bulong ni Padre Ignacio. At may mga taong nakatingin mula roon. Takot na dagdag pa niya. Pagkatapos noon, bigla siyang napaiyak. At narinig ko ang paghinga niya. Umiiyak at halos mabaliw na bulong ng pari. Ilang gabi matapos mawala ang mga mangingisda, may isang batang lalaki ang tumakbo papunta kay Dayang Lura. Takot na takot ito. At halos hindi makahinga. May hagdan po sa ilalim ng dagat. Nanginginig na sigaw ng bata. Agad na nagtungo si Dayang Lura sa baybayin. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ito.
mga batong hagdan, pababa sa kailaliman ng dagat. At habang gumagalaw ang alon, unti-unting lumilitaw ang isang napakalaking pintuan. Itim ang bato nito at puno ng mga simbolong mas matanda pa sa kasaysayan ng Visayas. Doon naalala ni Dayang Lura ang isa sa pinakaunang alamat ng kanilang mga ninuno. Bago pa raw magkaroon ng mga datu, may isang templo sa ilalim ng dagat na itinayo para ikulong ang isang nilalang. Isang nilalang na hindi kailanman dapat magising. Habang lumilipas ang mga gabi, mas marami ang nakakarinig ng mga awit mula sa dagat. Mahina lamang ito sa una. Parang bulong, parang dasal. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang mga tinig. At ang pinakanakakatakot, tila hindi tao ang umaawit. May mga batang naglalakad palabas ng bahay habang tulog. May mga matatandang nakatitig lamang sa dagat buong gabi. At may ilang mangingisdang kusang lumulubog sa tubig. Parang may humihila sa kanilang isip. Tinatawag na sila ng kailaliman, mahina ngunit takot na bulong ni Dayang Lura. At kapag tuluyan nilang narinig ang awit, nanginginig na dagdag pa niya. Hindi na sila babalik bilang tao. Sa gitna ng malakas na bagyo, nagtipon-tipon ang mga babaylan ng kadiliman sa dalampasigan. Habang tumutunog ang kampana mula sa kailaliman, unti-unti silang lumuhod sa harap ng dagat. Sa wakas, mahina ngunit puno ng galak na bulong ng isa sa kanila. Malapit na siyang magising, mabagal at baliw na dagdag pa niya. At habang lumalakas ang alon, unti-unting may malaking anino ang umaahon mula sa kailaliman. Napakalaki nito. Mas malaki pa sa anumang barkong nakita ng mga tao. At sa unang pagkakataon, tumigil ang kampana. Dahil may mas malakas ng tunog na nanggagaling mula sa ilalim ng dagat. Isang paghinga. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Visayas. Bago pa maitayo ang mga simbahan. Bago pa magkaroon ng mga bayan.
May mga babaylan nang naglalakad sa kagubatan. Sila ang tagapagpagaling, tagapag-ingat ng mga ritual, at tagapamagitan ng tao sa mundo ng mga espiritu. Ngunit hindi lahat ng babaylan ay nagsilbi sa liwanag. May ilan na masyadong lumalim ang pakikipag-usap sa dilim. May ilan na nakarinig ng mga bulong mula sa ilalim ng dagat. At may ilan na kusang sumagot. Pagkatapos ng gabing narinig ang palatandaan, nagising na ang halimaw sa ilalim ng tubig. Mas lalong lumalim ang takot sa binukot. Hindi na lamang mga mangingisda ang nawawala. Pati mga mangangaso. Mga naglalakbay. At maging mga bata. Ngunit may isang bagay na napansin ng mga matatanda. Karamihan sa mga nawawala. Huling nakitang papunta sa kabundukan. May ilang nagsasabing may mga ilaw daw na lumilitaw sa gubat kapag gabi. Hindi apoy. Hindi sulo. Kundi maputlang asul na liwanag na tila gumagalaw sa pagitan ng mga puno. At kasabay ng mga ilaw, may mga awit na naririnig mula sa kailaliman ng kagubatan. Mahina lamang sa una. Parang bulong. Ngunit habang pinakikinggan, tila may kung anong humihila sa isip ng tao. Isang gabi, may binatang mga ngaso ang sumunod sa mga ilaw. Mag-isa lamang siya. May hawak na sibat. At may dalang sulo. Habang papasok siya sa kagubatan, unti-unting nawawala ang tunog ng mundo. Natahimik ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig. At maging ang sarili niyang yabag, tila nilalamon ng dilim. Hanggang makarating siya sa isang bahagi ng gubat na hindi niya pa kailanman nakita. At doon, nakita niya sila. 7 tao na nakapaligid sa apoy. Nakatakip ng itim na tela ang kanilang mga mukha. At sa gitna nila, may katawan ng isang tao. Walang ulo. Napatigil ang binatang mangangaso.
Halos hindi siya makahinga. At habang nakatingin siya sa ritual, unti-unti niyang narinig ang mga bulong ng mga nakapaligid sa apoy. Gisingin siya. Mahina, ngunit sabay-sabay na bulong ng mga nilalang. Pakainin siya. Mabagal at malamig na dagdag pa nila. At habang paulit-ulit nilang binibigkas ang mga salita, unti-unting gumalaw ang katawan sa gitna ng ritual. Wala itong ulo. Ngunit dahan-dahang tumayo. At mula sa leeg nito, may maitim na likidong tumutulo. Napaatras ang mga ngaso. Ngunit sa kaniyang paggalaw, biglang tumingin sa kaniya yang 7 nilalang. At doon niya nakita na hindi tao ang kanilang mga mata. Puro itim. At tila may kung anong gumagalaw sa loob nito. May nakikinig. Mahina, ngunit galit na bulong ng isa sa kanila. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng ilaw. Kinabukasan, natagpuan ng binatang mga ngaso sa gilid ng baryo. Buhay pa. Ngunit baliw na. Paulit-ulit lamang siyang umiiyak habang nakatitig sa kagubatan. Hindi sila tao. Mahina at takot na bulong niya. Hindi sila tao. Paulit-ulit niyang sambit. Nang marinig iyon ni Dayang Lura, unti-unti siyang napaupo. Dahil matagal na niyang alam ang tungkol sa kanila. Mga babaylan ng kadiliman. Mga babaylang matagal nang nawala sa Visayas. Ayon sa pinakaunang kwento ng kanilang mga ninuno, may ilang babaylan noon na sadyang nakipagkasundo sa mga nilalang mula sa kailaliman. Kapalit ng kapangyarihan. Kapalit ng mahabang buhay. At kapalit ng ang dugo ng tao. At habang lumalalim ang kanilang ritual, unti-unti silang naging iba. Hindi na ganap na tao. Hindi na rin espiritu. Kundi isang bagay na naiwan sa pagitan ng dalawang mundo. Sa kailaliman ng kagubatan, nagsimula muli ang ritual. Sa ilalim ng pulang buwan, nakapaligid ang mga babaylan ng kadiliman sa isang malaking simbolo na iginuhit gamit ang dugo.
At sa gitna nito, may isang batang babae. Walang malay. At habang tumutunog ang mga tambol, unti-unting inilalapit ng isa sa mga babaylan ang isang mangkok ng maitim na likido sa labi ng bata. Kapag natikman niya ang dugo, mahina, ngunit puno ng pananabik na bulong ng babaylan. Magiging daan siya ng paggising. Mabagal at baliw na dagdag pa niya. Ngunit bago pa nila maituloy ang ritual, biglang dumating si Dayang Lura. May hawak siyang sulo. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakita ng mga taga-binukot ang galit ng matandang babaylan. Hindi ninyo naiintindihan ang ginising ninyo. Malakas ngunit nanginginig na sigaw ni Dayang Lura. Ngunit imbes na matakot, unti-unting nagtawanan ang mga babaylan ng kadiliman. Dahil sa likod ni Dayang Lura, may kung anong napakalaking anino ang gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Unti-unting namatay ang apoy ng mga sulo. At kasabay noon, unti-unting lumitaw ang mga mata sa kagubatan. Daan-daan. Mapupula. At nakatingin sa kanila mula sa dilim. Hindi gumagalaw ang mga ito. Nakatitig lamang. At habang lumalakas ang hangin, unti-unting may mga anyong lumalabas sa pagitan ng mga puno. Mahahaba ang mga braso. Payat ang katawan. At baluktot ang mga buto. Mga aswang. Ngunit hindi tulad ng mga nilalang sa mga kwento. Mas matanda sila. Mas malaki. At tila matagal nang naghihintay sa kagubatan. Malapit na siyang magising. Mahina ngunit sabay-sabay na bulong ng mga babaylan ng kadiliman. At kapag nagising siya, mabagal at malamig na dagdag pa nila. Lulunurin niya ang buong Visayas. Habang lumalakas ang bagyo sa binukot, unti-unting naramdaman ng buong isla ang pagyanig ng lupa. Mula sa dagat, may malalakas na kampanang muling tumunog. Dong, dong, dong. Lalim ng makailaliman.
may isang nilalang ang unti-unting nagmulat ng mga mata.